Hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radio DZGB. Mga barata marulawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB sa mga barata ngunyan para sa aga. Inututan barata hali dyan sa luwas. Si Jimmy Nasalita. Jim, kamen. Deklaradong non-working holiday sa aga sa kabos na empleyado sa lokal na gobyerno na nabanuan kan Piudoran. Base ini sa pinaluwas na memorandum ni Mayor Alan Arandia, may kinaraman ini sa kaya 57 Piudoran Fiesta. Dispira sa aga kan patronis Nuestra Señora de Salvacion ang kapistahan sa maabot na Sabado. Dahil manin mga pinaghanda na mga aktibidades dahilan sa pandemya, solamente misa na mangyayari sa aga sa simbahan asin pagkatapos kayo ni urulian na back to normal na ang sitwasyon digdi sa Piudoran Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DZGB News. May arestado si Luwens Bersena, may dagdag ba na istorya? Luwens, kamen. Kapiraan na naman na barangay sa Old Albay District area ang tinawan din pagkakataon sa Bicol at Department of Labor and Employment o Dole Region 5 na makatrabaho sa mga displaced workers sa paagi kan tulong para sa ating mga disadvantaged workers kan Dole asin Bicol. Kanya na aldaw ini makatapos na manotarang kan DZGB News na kung sain pinanginutan mismo Bicol Party List Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. ang orientation para sa mga beneficiaries kay ini doon sa barangay kan Ilawod 17, barangay Banyo, barangay Bagumbayan atin barangay 3 EMs Barrio gani ng matauan in pagkakataon na makapaghanap buhay ang mga nagkapirang mga ligas penyo. Sigun kay Garbin, magpapadago sini sa Kutnaigwanin Pondo atin ililibot sini sa gamos sa mga barangay tanganin ang makatuwang maan ang mga nagapitan ng beneficiary na maka-community service sa ilang mga barangay tanganin ang makatabang sa clean and green at iba pang mga kinataypuan na asikasuhon. Sigun kay Garbin, Luwens, yan ka pa? May arestado sinabi ka National Vaccination Operation Center ng Pilipinas na kabakuna ni sobra sa 7.6 milyones katao kontra sa COVID-19 durante kang tulong aldaw na National Vaccination Drive. Sinabi ni NVOC Chair asin Health Undersecretary Mirna Kabutahe na 2.7 milyones katao ang nabakunahan sa primerong aldaw, mantang 2.4 milyones naman kan Martes asin 2.4 milyones naman kasuudma para sa total na 7.6 milyones na dit pang maabot ang target na 9 milyones. Sa 7.6 milyones katao, 85% kini ang nakaresibi ng primerong bakuna, mantang 3% ang nakaresibi ng booster shot, seriman. Ang natatada iyo ang mga minor de edad o mga nakaresibi ng ikaduwang dose. Pwede nang bakunahan in booster shot ang mga fully vaccinated sa nakaaging 6 na bulan. Sinabi ni Presidential Advisor for COVID-19 Response Vince Dizon, nagigibuhon pang final kan Department of Health ang ipapasunod na giya sa distribution kan booster shots ngunya na bulan. Sa iyang sinabi na nagpaluwas naman in pahayag si Vaccine Czar Carlito Galvez na ngunya na bulan na magiging bukas na para sa CESA man na natudukan in second o 2 doses kan bakuna kan nakaaging 6 na bulan. Idradagdag pa man ni Dizon na basta kompletado na nin 2 doses nin bakuna makaagyan 6 na bulan, pwede nang magpatudok nin booster shot. May
Miyaras tanto sinabi ka National Task Force Against COVID-19 na an maiwasan na pagbabakuna na pigapod na bayanihan, bakunahan, magpapadagos sagkod sa aga. Sa nang sinabi na nagkaparang local government units ang naghagad sa National Vaccination Operation Center na palawigon pa ang pagbabakuna dalang takadakol pang mga persona ang minaruso sa mga vaccination site tanganing makakuanin bakuna. Ang gabos ng mga LGU, tigagadan na paisiyon ang Center for Health Development kung gusto nindang palawigon ang pagbabakuna sa sendang nasasakupan na lugar. Nangapodan si Senadora Sonny Angara na tugutan na ang booster shots para sa mga empleados kan pribadong sektor. Hinagad niya sa gobyerno na tawanin go signal ang pribadong sektor para magbakuna nin booster shots sa indang mga empleyados. Mantang ang mga kumpanya igwanin na vaccine supplies para sa mga obreros asin sa indang pamilya. Idinagdag pa man ni Angara na ang nasyon igwanin sufficienteng supply nin bakuna para masakop ang priority sectors asin booster shots para sa mga empleyados sa pribadong sektor. Miyaras nang sinabi kan Department of Health na mapuunang magbakuna ang gobyerno ng COVID-19 booster shot sa gabos ng mga fully vaccinated na nasa tabang edad na poon sa aga. Sa nang sinabi na ang mga nakakompleto na kan sendang bakuna pwede nang mabakunanin maski ari na brand, maski ano pa ang nakuaninda kan enot asin ikaduwang dose. Gagamiton ang Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik, asin Janssen sa pagbabakuna sa nasabing grupo. Idinugan pa makan DOH na ang National Vaccination Operation Center ang mapalos ning giya mananangod sa implementasyon kay ni. Mas dakol na mga senador ang gusto na mas dakol na mga tao ang makaresibinin booster shots kasunod kan bagong variant o Omicron variant kan COVID-19. Mantang ang gobyerno nagpuunang magtaunin booster shot sa priority group, hinagad man ka nagkapirang business group sa gobyerno na tugutan naman sinda na gamiton an sa indang bakuna bilang booster shot sa indang mga empleyados asin pamilya kan mga ini. Suporta rin inda Senate President Tito Soto asin Senadora Sonny Angara ang pangapudan kan pribadong sektor. Ipapalos na ang giya para sa booster shot kan gabos ng mga senior citizens sa December 10. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na inamyendaran kan Food and Drug Administration ang emergency use authorization kan COVID-19 vaccine sa nasyon kasabay ang booster shot sa mga nasa edad na 18 anyos pa itaas. Sa sinabi na magkakaigoni mga konsiderasyon sa operasyon kung ipasunod na ini dalang na posibleng dugang ining trabaho para sa mga health workers kung magpuunang magtudok nin booster shot. Tinauwanin doon kan infectious disease expert asin miyembro kan vaccine expert panel kan Department of Science and Technology na suportado ninda ang mandatory COVID-19 vaccination. Sinabi ni Dr. Ron Jean Solante, pamayo kan Adult Infectious Disease and Tropical Medicine Unit kan San Lazaro Hospital, na kung magiging mandatoryo, siya makusog na masuporta digdi. Siyang sinabi na ang bakuna iyon mataunin proteksyon. Idredag pa man ni Solante na igwa ng mga bakuna kung kaya ano pa ang gusto kan iba na daipa minapabakuna. Miyaras na ito nga na National Vaccination Operation Center sa mga kompanya na ipa-excuse ang senda mga empleyado na mapartisipar sa pinalawig na National Vaccination Drive kontra sa COVID-19. Sinabi ni Envoc Chair asin Health Undersecretary Berna Cabotaje na ang mga empleyado bako una excuse sa sendang trabaho matapos ipaklamar ni Presidente Rodrigo Duterte Nobyembre 29 asin Desyembre 1 na bayanihan bakunahan National COVID-19 Vaccination Days. Sa sinabi na ang pakiuro ninda sa mga kompanya na tawan man in excuse ang sinda mga empleyado na magpabakuna man kontra sa COVID-19 tangani magkaigwa naman ang mga ini ng protection sa sendang lawas. Sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneur Joey Concepcion na sisimbagon kan mga bako pabakunadong on-site employees ang pagpairarom sa RT-PCR test sa kada 2 semana.
Sarong memorandum ang ipinaluwas kan Interagency Task Force kung saan napapalamandigdian giya para sa Department of Labor and Employment. Sayang sinabi na dapat ang mga on-site employee magpabakuna dahil ang tayo libre asin makakataon man ng proteksyon sa mga empleyados. Idradag pa man ni konsepsyon na sa Labor Secretary Bebot Bello ang mapaluwas kan detalyes kay niya sa masunod na semana. Mientras tanto, sinabi kan Department of Health na ang mga healthcare workers di man kaipuan na pangaranan ang mga pasyente sa COVID-19 na sendang inatindiran tanganing makakuasa na kan sendang special risk allowance. Ining pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere kan siya hapoton mananangod sa healthcare worker na nagsabi na naipasinda nakakaresibik ang sendang SRA dalan sa aligadong rekisito para ipalawasan pangaran kan sendang pasyente. Sinabi niya na kinakaipuan pa manggiraray nindang isihon ang siring na bagay. Sinabi kan Malacanang na ang paggamit nin face shield para sa face mask mantenidong voluntaryo alagad, pwedeng ipasunod kan ibang establishmento de negosyo asin mga employers. Iniyan pahayagan ni Cabinet Secretary asin Acting Presidential Spokesman Carlo Alexi Nograles sa pagsasabi na ang face shield pwedeng makataon nindugang na proteksyon kontra sa COVID-19 asin ang bagong variant siring sa Omicron. Siyang sinabi na sa ngunyan ang paggamit ng face shield konsideradong status quo o voluntaryo. Yan mga tugang detalles kan mga Bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DZGB. Sa pag-arang kan mga pag-iriba, manito tanya sa lado teknikal. Kami po nagatud kan Bareta. Ako po si Francia May Borras. Ako ma po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kasi ng pagantabay. Radyo Balagon